Sa ika-4 na araw ng aming panghihibas, doon ko lubos na napatunayan ang aming pagiging matibay. Ang hindi ko lang kinaya ay yung sobrang hapdi ng sikat ng araw kapag tumatama sa aking balat. Magkagayon pa man, hindi kami nagpatinag. Nagpapatuloy ang pangangatihan at paghahanap ng iba't ibang uri ng lamang dagat. Kahalintulad pa rin naman itong mga nakaraang araw. Pinagsabay namin yung paghahanap ng tuyom at saka ng tirik. At kahit sobrang maalinsangan ng panahon, dala ng matinding sikat ng araw, kahit papaano ay may mga lamang dagat pa rin namang nagsisipaglitawan. Yun nga lang, medyo kakapiranggot na lang ang aming nakuha. Dahil ayon sa obserbasyon ng mga nakakatanda sa amin, kapag ka napakainit daw ng panahon, itong mga tirik ay nagtatago daw sa pinakamalalim na parte ng dagat. Marami din nga palang sikad-sikad ng mga pagkakataon na tos nung itong mga kasabayan naming mga kabataan na kumukuha ng sikad-sikad ay nakaligtaan kong videohan. Dala na marahil ng hapdi ng sikat ng araw na dumadampi sa aking mga balat. Hindi na kami masyadong nagtagal at kami na may umuwi na rin agad-agad. At sa aming pag-uwi ay may namamataan kaming isang mag-asawang nanlalambat ng mga isda dito sa may baybayin. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa ganitong paraan ng panghuhuli ng isda. Subalit labis-labis yung aming pagkamangha. Ni sa aking balintataw ay hindi ko lubos maisip. Dito sa may pinakamalapit sa aplayang parte ng dagat ay napakarami din palang isdang mahuhuli. At marahil nga'y ito na ang maituturing kong pinakahuling araw ng aming panghihinas ngayong taong 2025. At sakali mang masundan, malamang sa malamang, ito ay magaganap ngayong paparating na 2026. At manigong bagong taon sa inyong lahat. This is your Tito Res at your service.